Good morning, good morning. Maganda yung ano ng shirt mo Parang, hindi ko alam kung parang apoy, sunrise. Di, pag tinignan mo sa screen, no? Parang siyang sunrise or forest fire. Hindi ko lang nasusuot ng... Ayos, kaya ka mahal mag-shopping no? Yung tumatagal. Oo. Pag nag-shopping ka, ilang buhos? Ay, depende. Una, depende sa kung may pera ka. Tapos, depende rin kung... Si-sale ako Gusto Si-sale ako. Hindi ka nga gumagamit ng membership card Mama! Naalala ko na naman. Sa kalasingan mo. Sa Hong Kong. Sa kalasingan mo. Sa Hong Kong, merong isang... Kung magkasama kami ni Mrs. Kingmaker, pareho siguro namin kaming tumutok-tok sa yung ganyan. Anga ka. May isang shop doon na nandun yung mga branded na pero ang laki ng sale. Ito yung isa. Alam niyo yung mga taga-Hong Kong. Alam to ni Kuya Spencer, saka ni Boss Jojo. Yung isa, nandun yung mga branded na mga apparel. Na pwede mong, kasi sale 50%, may 70%. Kaya kalaloud nung kaya hindi mo kinuha. Tapos, may, so doon sa 50%, 60%, 70%, babayaran mo yun, outright. So, discounted price, babayaran mo siya, di ba? After the discount. Ngayon, baliban doon, pag ikaw member, may discount kang additional. Mga 10%. Binigyan ka naman ng membership card, di ba? Pinahiram. Parang, ano yung tawag doon? E-card. Yung, QR code. QR code. Yung QR code na yun, pinorward sa akin. Ano ba yung condition nung pinorward sa'yo yan? Hindi. Ano yung kondisyon ko? Anong sitwasyon? Ano kondisyon ko? Saan sitwasyon ba? Yun, tapos nakasarapan ako ng pag-inom. So nawala sa isip ko. Thank you pa ako. Thank you. So nung bayad na lolo mo, bayad na ako. Credit card Aba, tinanong ako kung member, sabi ko hindi. Tsaka ko lang naalala. So kinumusta ka ngayon ni Mrs. Kingmaker kung kumusta ang shopping mo. Tapos ang saya pa niyang nagtanong na, nagamit mo yung membership card? Anong membership card, ma'am? Tapos kami talaga parang, anong membership card? Lugi, ayoko na maalala. Magkasama tayo nung binigyan tayo parehong membership card. Lugi negosyo. Inom pa more. Alak pa more. Alak pa more ng lunchtime na wala ka pang lunch, na ang init-init. Sabi ko, binyagan yun alas 12 na tangali. Biinom ka, diba? Anyway, charge to experience. Sabi pa, maganda kasi talaga makatropa si attorney, no? Sabi ko pag ganyan. Nakasalubong ko siya, pero palabas, magsi-CR muna. Pero natanaw ko na kayo doon sa may bintanan, may bote. Tapos, di ako, papasok ako doon sa inyo, siya palabas. Sabi ko, boss, ang aga naman ang boteng yan. Tapos sabi niya ganyan, may problema si Marlon, di nagsasabi sa'yo? Sabi niya ganyan. Tapos, dire-diretso siya na, parang, yung sineryoso ko, kasi dire-diretso siya, di niya ako hinintuan Sabi niya, may problema si Marlon, di nagsasabi sa'yo? Pero sabi ko, paglabas kong ganyan, wala na, lango na si Marlon. Sabi ko, binyagan to, tangalin tapat umiinom. Minsan lang naman mangyari yun. And na-enjoy lang natin kasi ito yung bumabawi ka nung pagod nung kampanya, di ba? Yung pressure. Tapos kailan ba yun? Hinanap ka rin niya. Sabi ko, boss, nag-CR. Tapos yung pagbalik mo, sabi niya ganyan, Marlon, may tulo ka daw. Sabi niya. Attorney Vic, pag bumanat. Hindi, kasi pala bibili ka muna nung gamot mo na nireseta sa'yo on the dot nung doktor mo, nung nagkita-kita kayo sa airport. Nireseta ka, di ba? Buti binanggit mo. Bakit? Alam na ng Bureau of Immigration, ng mga immigration personnel sa airport mismo. Careful ka muna sa sasabihin mo. Sa damakmak yung mga pasahero. Tapos ang daming counter doon. Yung ibang counter bakante. Tapos walang naka-duty? Walang naka-duty, di ba? So kasi ang isang booth, dalawang counter yun. So yung Marlon, di yata naka-on yung mic mo kasi isa lang yung gumagana. Hello? Sus ko, Marlon! Daldal ako ng daldal. Ito. Dapat may blue. So sa immigration, Dapat naka-blue. Akin na nga. Saya pa naman. Oo nga. Anyway, naririnig yung malakas ng boses. Ayan. Ayun. Sa immigration, pansinin nyo to alam to ng mga nagtatravel, lalo yung mga OFW. And dapat talaga may hiwalay na
immigration counter sa mga OFW. Lalo yung mga nalilate sa... Hindi pa ba? Kasi Hindi ko parang alam. may Sana nakaplaka meron. naman doon na Sana meron pa. Kaya lang, PWD. ang talagang bad trip do, ang talagang nakakabwisit, ang isang booth, 2 counter lagi yun. Ibig sabihin, 2 immigration personnel ang pwedeng magtatak sa Side by passport side, mo o side by side. Alam na nila, buhos na yung pasahero sa gilid. Aba, yung iba walang laman. Tapos makikita mo yung mga immigration personnel, mga nagkwekwentuhan lang sa likod. Nakakainis, di ba? And ayun, and binanggit mo yun, nagkita kami ng doktor ko. Kaya Dok, ganyan, binigyan ako hinanap reseta. ka, sabi ko, Niyari ako. boss, nagpunta doon, bumili ng gamot niya. Para saan? Ewan ko doon, para sa wiwi niya yata, boss, sabi ko. Tapos sabi ni boss, nung bumalik ka. Marla, may tulo ka. Marla, may tulo ka daw, sabi ni Pam. Ito sa lahat ng 40 years old and above. Kasi ang tatay ko po, prostate cancer, ang sani nung kinamatay. Lagi nyo pong i-remind kuya nyo, tatay nyo, kayo mismo, na magpa-check ng prostate pagka 40 na kayo pataas. Kahit si Chico Kael, pagka 40 na. Yung PSA lang po yun. Monitor nyo lagi ang prostate nyo. Walang iniwan yun sa mga babae naman. Wala akong prostate. Hindi, sa babae. Sa babae naman yung mammogram, di ba? Mammogram. So, yun. Anyway, ba't ba tayo napunta ron? Usapang. But it's good to be be educated, to be informed. At lagi kong sinasabi yun. Lagi kong sinasabi yun kasi nakita ko yung hirap ng tatay ko. While it's good to be educated and to be informed, Marlon, are you in favor naman doon sa inihahain ni Senator Win Gatchalian? Na gawing 3 years na lang, ang college course. So, pabaliktad to. Yung nagsusulong ng K-12 para pahabain yung learning process, yung taon ng ilalagi ng estudyante sa eskwelahan. Ito naman, papaikliin yung nasa kolehiyo. Diba? Ikaw, ano take maganda mo? kasi, ang acceptable sa akin dyan sa argument niyang yan is that all the general courses when you go to college, kasi di ba first year ka pa, general course ka pa, may mga ka pa dyan, may mga subjects ka na tinake mo naman na nung high school. So, sinasabi niya, yung mga general subjects na yon ibababa sa senior high. Para pagdating mo sa college, ang imi-major mo ngayon, kung ano na talaga yung focus mo, yung major mo na gusto mo i-champion. Yes. Kung halimbawang nursing yan, dun sa mga medical subjects ka na magfo-focus, hindi ka na meron pang pol-sci, hindi ka na yung meron ka pang algebra. Di ba may ganun pa Yung mga prerequisite subject. Yes, yung mga ganun. Ibababa yun sa senior high. However, ano ang epekto nun sa secondary education, which is yung high school mo nga? Ang tanong muna, di ba marami nga nagpapanukala, yung K-12 ibalik na sa dati? Ibasura na yung K-12? Because of practical and economical reasons, mas napapagastos yung additional 2 years mo. And nakita natin na sa kabila ng may K-12 tayo, malaki pa rin yung problema natin sa learning. Yung may learning crisis pa rin tayo, di ba? Correct. Na up to now, ako Pam, wala sa quantity ng pag-aaral, kundi nasa quality. And bago sana gumawa ng ganyang, maganda yung maganda yung layunin ng isang Senator Win Gatchalian kasi sa ibang mga magulang, lalo nagpaaral din ako sa kolehiyo, malaking katipiran yon. Yes. Malaking katipiran yon. Pero kung ako tatanungin, mag-concentrate muna tayo sa quality ng education. Tapos mas bigyan priority muna natin yung kakulangan ng classroom. Yung bigyan priority natin yung sapat na sweldo at benepisyo ng mga guro. At tamang tasking sa mga guro. Tamang tasking sa mga guro at saka yung supplies nila. Yung supplies nila na, I don't know kung may gumagamit pa ngayon ng blackboard and chalk. Siguro sa iba meron pa. And lahat ba ng mga teacher ngayon marunong nang gumamit ng tablet, laptop. And kung meron man tablet at laptop, lahat ba ng eskwelahan ngayon, pampubliko o pampribado? Malamang sa pribado, Wi-Fi ready na lahat, di ba? Because everything is on the internet na. Long shot pa to yung panukalang yan ni Win Gatchalian. May tanong.
Picotype Collagen Plus is absorbed fast and easy by your body. Bonus na lang ang beauty dahil before we even freely feel beautiful, we have to address what hurts. And as for me, I have joint pains na hindi ko na maiwasan dahil hindi ko naman tinago na tayo nagkakaedad na rin. One day, I tried this Picotype Trillion Collagen Plus that I started to feel comfortable moving around again. Bonus na lang ang glow. Address what hurts to freely feel beautiful. Kung long shot pa yan, bakit hindi kayang sabay, Marlon? Bababa na naman tayo sa usaping budget. Actually, doon ako sasagot, uminom lang ako. It should be aligned. Sabay dapat yan. Tama, sabay yan. Kung ang priority ng gobyernong to at kung sinusunod ng gobyernong ito, yung nakatadhana sa ating konstitusyon. Na nakalagay sa konstitusyon, ang pinakamalaking pondo dapat na pinaglalaanan ng budget ay ang Department of Education. Pero itong pinaka-latest na punong-puno ng anomalya, kaya nga tinatawag natin na Vice-Cam, binawasan nila ang budget ng edukasyon at ang binigyang prioridad nila, yung budget naman patungkol sa DPWH na hanggang ngayon, wala tayong nakikitang malinaw na infrastructure project at hanggang ngayon walang napapanagot patungkol naman sa 1 billion pesos a day na proyekto nila sa 5,500 flood control project. Na daanan ko kanina sa internet, Marlon, yung soundbite ni Senator Chis Escudero where he said na mas malaki pa ang pondo ng flood control na hindi naman ahensya but instead just a project compared nga sa education and other agencies, no? Well, natanong ko rin kanina, Marlon, no, yung bakit hindi kayang magsabay na magbigyan ng quality education at quality teaching manner ang mga guro. Dahil yan sa budget, no? Issue yan ng budget. Issue rin yan ng political will mo to implement the process, diba? Paano kung may budget, pero yung budget nakalaan lang na dapat ma-save ko to para may makulimbat ako. Yung at the end of the day, you see a budget as a means for you to be able to corrupt something, no? Na kaya hindi umuusad lahat ang mga proyekto na maging maunlad itong na-implement dahil may mga ganyang tao na hindi na ilalagay may mga tao tayong hindi nilalagay to properly implement the process, di ba? Nakakalungkot yan kasi lalo ngayon na hindi mo nga dinidinig yung issue ng BICAM ng 2025 tapos ngayon nagsusumigaw ka na in the person of Martin Romualdez, nagsusumigaw siya na dapat publicize or make it public yung BICAM na hindi mo nga yung years where the root of the evil doings of corruption happened, hindi mo tinama. Tapos ngayon isisigaw mo, itama natin. Ano ang magiging basehan mo ng tama kung hindi mo nga kinorek or hindi mo in-acknowledge yung mali sa proseso ng mga nakaraang taon? Correct, Pam. Very recent lang may statement ang Department of Education Secretary, Sani Angara, na aabot ng 55 years para ma-attain yung kakulangan ng 165,000 classrooms. I hope tama yung numero ko. Bakit kailangan ng 55 years pa to attain that kind of na goal, agenda? Kung nasa tamang direksyon lang ang gobyernong ito, na binibigyan ng focus binibigyan ng, at saka yung pera talaga yung solid, walang galawan, no? Kung merong SOP, bagaman hindi tama yung 10% SOP, dapat mapatupad to ng maayos. Negosyong tama lang. Negosyong tama lang. Yung moderate lang yung pagiging ganit nila, no? Ang problema, naririnig natin, hindi lagpas 10% na. Kundi nasa 30% na at saka 40% na yung SOP. Andito na yung kickback, yung tongpat, saka yung kurakot nila. Pero in an instant, without thinking too deep and without thoroughly assessing things, pag sinabing isasabatas na 3 taon na lang ang kolehiyo, ikaw bilang magulang, ano ang on the spot na approval mo dyan? Gusto ko yan. Bilang magulang, gusto ko yan. Pero gusto ko yan. Bilang magulang, gusto ko yan. Ang problema, gaano tayo nakakasiguro na pag graduate ng anak natin after ng 3 years niya sa kolehiyo,
magiging competitive sila. Gaano tayo nakakasiguro, hindi dahil wala akong tiwala sa mga anak ko may trophy na ako. At proud daddy lang ako, i-flex ko, may trophy na, may engineer na akong anak. Kaya, ano ba to? Yung ibang magulang na hindi naman natututukan yung mga anak sa pag-aaral nila. Yung ibang magulang na subsub sa trabaho, na halos hindi na sila magkita ng anak nilang nag-aaral. At ang nangyayari, iniiwan na lang yung baon. Swerte pa nga, nakakapag-iwan pa yung magulang ng baon. Paano pa yung mga ibang estudyante na pumapasok sa eskwela na walang baon? Paano pa yung ibang estudyante na tumatawid pa sa ilang ilog pa, tinatawiran na papasok sa eskwelahan, di ba? So, paano pa nila makukuha yung kwalidad ng edukasyon kung may problema sila sa family economics nila? Yan. Gusto ko yun, pero marami mo nang dapat i-consider And nakakatakot siya na, okay, may diploma yung bata, pero gaano tayo nakakatiyak na competitive ba yan? What can 1 year do as an added year for you to gain additional knowledge? So, ang OJT, ilang hours ang hours OJT? lang ang OJT. Sabihin na natin, I don't know I forgot. Sabihin na natin 300 hours. Ilan ba 300 hours? Sabihin na natin ganon. Sabihin na natin 3 months or 2 months. Kasi meron din naman talaga, Pam, na field na, sorry alam ko babatikusin ako dito ng ilang. I will agree. Merong ibang field na hindi mo na kailangan aralin yan sa 4 na sulok ng silid-aralan. Merong mga field na gano'n Although may mga profession na kailangan talaga magsunog ka ng kilay dyan. Depende sa profession na siguro na choice. Depende sa choice of profession mo. Kasi Marlon, ako up to now, I still question. I don't hate my teachers and my professors, no. But I still question why I had to suffer memorizing yung chemical table. Oo, yung table of elements. Table of elements. Na tapos kailangan kong balansihin yon nang hindi naman yung field na napuntahan ko. Why do I have to suffer the board works tuwing math subject na finding the root of x squared when y is equal to this, and yung x and y's ko nga, yung x ko nga hindi ko matakuha yung sagot na why? Ugo! Binigyan mo pa ako ng board work, diba? Parang yung my x and y's, ang dami kong x and wala pala ako maraming x, pero marami akong y, diba? Hindi ko naman siya nagagamit ngayon kung saan yung field na but I will support this na iba na rin kasi yung interest ng mga bata ngayon at iba na rin kasi yung mga opportunities na meron. At iba na rin yung technology ngayon. Iba na rin yung technology. Sometimes self-learning is even helpful than you stuck in a nasa four corners ng classroom mo, trying to grasp everything na maghapon kang nandun na ilang subjects ang inaral mo. Then doing a focus on self-learning or a focus actually on the field that you would want to pursue after schooling. Yep. And maganda yung usapin na yan, Pam. And I hope magpatawag ng public hearing dyan. Lahat ng stakeholders ipatawag. Oo. Lahat ng stakeholders ipatawag. And doon sa sinasabi natin na merong mga field of work na talagang hindi na kailangan yung sobrang pagsusunog ng kilay dahil hindi mo na, and patawag din yung mga negosyante, and ayun, we'll see. And ang tanong pa, parents, Marlon, tsaka yung mga stakeholders kasi sa mga sila yung mga schools, employer. yes. Sila yung mga employer kasi at the end of the day, kaya nag-aaral ng mga bata para makagraduate at saluhin nila at magkaroon ng diploma. At yung diploma na yan, isa naman sa requirements ng mga employer para i-hire nila yung magiging empleyado nila. Argument ko din dyan, Marlon, yung iginugol mo na mahabang taon ng pag-aaral, tapos lalayasan mo ang bansang Pilipinas dahil yung skills na na-gain mo o na-earn mo, walang opportunities dito. Kasi kakulangan ng oportunidad dito. Wala nang oportunidad. Kakulangan pa ng sweldo. Kakulangan ng benepisyo. Ang daming kulang kasi ultimo ang presidente natin, ang laki ng pagkukulang. And we'll see. Tanungin natin ng presidente. Total, wala naman siyang diploma.
Tingnan natin. Baka siguro ginagawa yan para ma-cover na magkaroon siya ng diploma. Invite niya. Invite niya kung ano faktor ng 3 taon ka lang sa kolehiyo. Umabot ka ba ng kolehiyo, 3 taon sa kolehiyo, Mr. President? Di ba? Tanungin natin. And baka naman umabot ng 3 taon sa dormitoryo na hindi pumapasok sa paaralan. Baka naman may higit pang 3 dekada. Pero tama ka dyan, Marlon, we have to, or Senator Gatchalian, bago gumawa ng IRR, no, yung implementing rules and regulation. At kapag pumasa na, batas muna. Pag pumasa na yung batas, pag bumatas, i-involve niya yung stakeholders. Kagaya din naman ng hinaing na hinihingi ng PCCI, Marlon, no? Nung binubuo yung mga budget nung nakaraang taon, walang in-involve na mga players in the business sector kung paano sana ialat ang mga at categorically, budget. sinabi nila sa pahayag nila, hindi sila kinonsulta. Oo. Binaliwala sila. Oo. No, na yan ang magandang usapin yan and mahabang debate po yan. Pero Marlon, I saw a post of Mayor Baste Duterte nung grade cards niya, nung siya ay, I don't know, bata. Talaga? I don't know kung high school, elementary yon or... kamusta mga grades? Although palakol, ang caption niya doon, also I'm not very sure yet kung kanya talaga yon. Pero pinost niya, ang caption niya doon, ano ang trabaho mo ngayon, given the following grades. Tapos proudly he wrote, Mayor of Davao City. Kasi may mga, ito lagi kong example si kuya ko, hindi talaga sila in love ng pag-aaral at saka siya. Pero nakakapasa siya at graduate siya with diploma. Hindi lang Bosconian, di ba? Bosconian, hindi lang yung expectations na laging dapat line of 8, line of 9, 100, yung mga ganon. Pero itong madiskarte sa buhay. Napaka-diskarte sa buhay. Ganon din ang iba kong mga kakilala na talagang bully, talagang alam mo yun, yung momokong-mokong, cutting classes, pero successful businessman, restaurant owner, may mga stores, may mga Airbnb units, successful. May mga yung car dealer business, yung alam mong madiskarte. Ikaw ba, ang basehan ba sa'yo ng success sa buhay yung napag-aralan mo o yung madiskarte ka at meron kang nakakaraos ka sa challenges? Ang basehan ng success sa buhay, yung kasiyahan mo. Kasi siyempre kasabay doon yung kasiyahan mo kung ano yung na-attain mo. Kung ano yung na-accomplish mo bilang tao. And ako, with all humility, Pam, very thankful ako kay Lord sa lahat. Kasi yung sinasabi mo, nakaka-relate ako dyan. Yung cutting, barkada, gano'n, di ba? Na-relate ako dyan at hindi ko ini-influensyahan yung mga estudyante na nakikinig. Hindi namin sinasabing gawin parang yun. si ano lang to parang si PRRD lang to sa mga speech niya. And di ba? Siya ilang beses sa kolehiyo, bagsak siya. Pero ngayon, trabahante niya na lang yung mga cum laude. And gano'n di ba? Mga cum laude, yung mga brainy. And alam mo yun, regardless kung may Latin honors ka, regardless kung honorable mention ka or average student ka, importante nakapagtapos ka ng pag-aaral mo at yung pagpapatapos mo lang sa pag-aaral mo, isang malaking trophy na yun para sa mga magulang mo na hindi natin alam kung ano yung mga ginawa nilang paghihirap, pagsisikap para lamang maigapang ka sa pag-aaral. Yeah, balikan ko lang yung kay Mayor Baste, no? It looks as if hindi niya grade to, pero isang graph or picture ng grade card. Puro palakol, no? Naghahabol lang. Puro palakol talaga. Tapos ang nakalagay, yung may ganitong grades noon, ano na ang work mo ngayon? Ang sinagot niya sa caption niya, Vice Mayor, pero akong PE sa una 98 man. Sabi niya, so proud siya na mataas siya sa PE. Marami talaga yung nag-e-excel sa mga subjects na I don't need to be good in math when I'm already good in PE. Yung mga ganyan, no? So, yan yung argument dyan Ano ang basihan din ng mga businesses o ng mga negosyo? Kailangan ba graduate ka? Kailangan ba with Latin honors ka? For you to say na qualified ka sa position na ino-offer sa aming kumpanya? Or may discrimination na dapat you can show me
the diploma with flying colors ang iyong grades, tapos bago ka bigyan ng isang administrative job, Marlon. Ito rin kasi masusukat mo na ang Pilipino sobrang sobrang conscious sa educational attainment, no. Pansinin mo, we are very cruel kapag may maling grammar. Mga grammar Nazi ang mga Pinoy, di ba? Pero pagdating mo sa ibang bansa, kahit pa sa Amerika yan na native English-speaking countries, di ba? Sa England, kung saan-saan, no one is perfect. Pagka sinabing dapat ang verb mo ganito, ang linking verb mo, ang preposition mo, yung... ultimo nga sila mali-mali grammar nila. Yes, yun ang diba? sinasabi Pagkaninamnam mo. Oo. So, some people, some Filipinos, many of the Filipinos, lalabas ng bansa ngayon kung saan walang discrimination. Yun sana ang daming iikot na aspeto diyan sa sa panukalang yan na gawing 3 years lang ang kolehiyo. Maganda yan, magandang debate yan. Ako rin, nakaka-excite. Sinusuportahan ko yan, pero bago sana mapagtibay yan, ayusin natin yung mga naiiwan pang problema sa laylayan. And sabi mo nga, sabay, bakit hindi? Pero dapat matino yung umahawak sa administrasyon. Kasi, dapat may political will. Yes, yan. Kasi dapat sabay na pinaglalaban mo yung mga estudyante, pero yung mga estudyante mo gutom. Yung sikmura, yung edukasyon para sa utak, yung para sa kalusugan, para physically fit ka to do all your duties. Dapat yan, Marlon, hindi pwedeng una-una o ahead ang isa. Dapat yan sabay-sabay na umaangat para sa benepisyo ng mamamayang Pilipino. Di ba may report nga ngayon na yung grade 1, yung grade 3 mismo o grade 5, ang kakayahan lang nilang umintindi at magbasa level ng grade 3, di ba? So meron tayong learning crisis na dapat tugunan at aksyonan. EDCOM report, yung diba? EDCOM yan, report. madalas natin marinig yan kay Attorney Vic, yung EDCOM diba? report. Yung learning yung crisis. Grade 6, parang ang skills lang niya ay, at level pang grade 4. Pag grade 3, grade 4, di ba? So malaki ang gap natin sa education. Sobra. Yung reading comprehension, di ba? At saka kasi Marlon, alam mo bakit may problema? Kasi nga kulang ng suporta sa gobyerno at binabaliwala ng gobyerno. Bukod pa dyan, na kaya hindi nakakapag-aral ng maayos yung mga yan. Kasi yung lugar na inuwian nila, yung bahay nila ay hindi ka-inspired para hindi conducive for learning, di ba? Tapos hindi unahin nila? Mag-aral o mag-igib para lang may konti siyang barya na iabot sa kanya. Para pambaon di ba? Tapos para ma-fulfill magawa mo naman yung duty mo sa gabi na mag-aral, maggawa ng homework, pagod ka na. Kasi kailangan mong mag-aral at magbanat ng buto. Yung magbatak, yun? Pang white powdery substance yun. Pang white powdery substance to. Magbanat ng buto. Diba? Ewan ko. At saka yan, bago ka dumating sa tertiary education, sa college level, dapat hinone mo na yung bata sa primary pa lang. It takes, may mga prerequisite levels, no, bago ka makarating dyan sa college education. Ngayon lang Ang haba niya. Ngayon lang pa, marami tayong mga mambabatas na hindi naman nakapagtapos, walang diploma. Anong ginagawa nila? Nag-undergo sila ng crash course. Diba? Para lang, alam mo yun, ma-orient lang sila kung ano yung mga basic na pangailangan sa trabahong iniatang sa kanila. Tapos marami rin tayong mga government employees na pumasok sa trabaho sa gobyerno, naging public servant sila, nang kulang sila sa diploma. Pero may mga ino-offer yung ibang university, yung mga open university na mga off-campus program at saka yung alternative learning system na dapat sinusuportahan din. Kasi ang diploma ang laking bagay niyan, nagbibigay kumpiyansa yan sa bawat isang manggagawa, isang tao na nagiging tao ako dahil lalo ako naging tao nung nagka-diploma ako. Iba yung iba yung confidence level mo, tsaka yung pride mo kapag yun na lang ama na hindi niya nakuha yung proper education, yung frustration niyan ibubuhos niyan sa anak.
I saw an online content, Marlon, no? Isang gated village, pumasok ang isang guest na sasakyan. Nung palabas na siya, syempre nag-iwan siya ng ID. I think ang iniwan niyang ID, yung PRC ID niya, na engineer siya. So palabas na, kukunin niya yung ID. Palabas na, kinausap siya nung guard. Sabi yung ganyan, sir, nakikita na capture magka-college po ang anak ko, namimili po ng course. Hingi po ako ng guide sa inyo. Ano po kaya ang ire-recommend ko sa anak ko? Huminto at nagsabi, kung magaling siya sa computer, mag-computer course siya, mag-IT siya. Dahil kapag yung IT, maraming opportunity, pwede pa siyang lumabas ng bansa. Kapag engineer ka, ang practice mo within the... Oh. So pag lumabas daw siya ng bansa, hindi niya mapapractice kung ano yung lisensya niya pagiging engineer. So tapos umaandar na siya, sir, IT IT Comsci o kaya basta tech IT engineer, mga ganyan. So makikita mo nagsisikap isang security guard sa isang village, yung frustration niya, talagang sa ganung trabaho nasa college level na ang anak. Di ba? Tapos syempre makikita mo ganun ang sitwasyon. Maganda sa kanila, 3 years lang. 3 years lang ang gugugulin ko. 3 years lang ako magsasakripisyo pa ng pagiging security guard ko. Siguro kahit papano, matutulungan ako ng mga anak ko kapag pinili ko ng mag-retire. Kaya ako, Marlon, sa ibang aspeto naman, hindi ko talaga ina-argue yung mga bata na kapag halimbawa may contest, gusto ko pong matulungan ng aking mga magulang. Yung iba kasi, they argue that. Ako personal ko yung iba kasi they argue na let children be children, let kids be kids. You don't let the kids na parang i-carry nila yung burden kung ano yung wala sa magulang nila. But for me, if you also allow the kids to be kids, you also let the kid be parang take it to heart na para saan to? Is this just for my gain or is it also to give back? For my parents na tinulungan ako na meron akong ganitong talent and all. I don't know about pero marami at broad masyado ang sakop ng edukasyon. Magsisimula yan sa pinaka maliit na parte ng lipunan sa bahay muna, pamilya. Sa pamilya muna. Sa bahay muna, sa pamilya muna. And yun ang mag-i-inspire yun ang magiging guide nila at yun ang paghuhugutan nila para sa pangarap nila na kailangan nilang makamit. Yep. Yeah. Ganda ng topic. Ako, ito feeling ko, itong sa education na yan, ni Senator Win Gatchalian, magiging interesting topic ito na i-embrace ng lahat kagaya ng budget. Di ba? Yung lahat magiging involved, everyone will have a say, everyone will have an opinion na maganda. Sana na makatulong din sa pag-shape kung paano ibabalangkas yung bill na yon para maging isang tuluyang batas. Correct. Yeah, di ba? Interesting. I hope marami pang batas, Marlon, na masagawa para naman sa kapakanan ng marami. Kapakanan. Gigil mo. Maraming salamat po sa inyong lahat at lagi nyo kami napagtsatsagaan. Ako po si Pa. Ako si Marlon. Narito tayo sa third floor studio na Mind Your Own Opinion. Don't forget the Like, LSS. share, subscribe at yung DSA na. Don't skip ads. Ingat po lahat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God bless. Mag-vitamins. God is the bless.